Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Christine A. Bungkayo, ang inyong magiging guro sa araw na ito para sa Araling Panlipunan Baitang 10. So, kamusta kayo? Masaya ba kayo ngayong araw? Okay, mabuti naman kung ganun. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang ngalan ni Jesus ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. So, bago kayo magsipagupo sa inyong mga upuan, maaari bang pakipulot muna ang mga kalat sa inyong upuan, sa inyong paligid. Okay. Maaari lamang na manahimik habang kayo ay naayos ninyo ang inyong mga upuan. So, bago tayo dumako sa ating aralin, atin munang alamin kung may mga lumiban ba sa araw na ito. Class President o Class Secretary, maaari mo bang i-monitor kung sino ang mga lumiban o wala sa araw na ito? Maraming salamat. So, sa pagsisimula ng ating talakayan ay mayroon ako ditong inihandang mga alituntunin na kailangan nating sundin upang maging maayos ang ating talakayan sa araw na ito. Maaari ba itong basahin ng sabay-sabay? Una, itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Pangalawa, respetuhin ang opinyon ng bawat isa. Pangatlo, maging aktibo sa mga gawain. At pang-apat, makinig ng mabuti upang may matutunan. So, maikling paalala lamang na ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay naglalaman ng mga sensitibong terminolohiya o salita. Mangyaring maging bukas lamang ang inyong isipan sa pagtanggap ng mga makabagong impormasyon na ating tatalakayin sa araw na ito. Sa pagsisimula ng ating gawain ay mayroon ako ditong inihandang Sa pagsisimula ng ating talakayan ay mayroon ako dito inihandang isang gawain na tatawagin nating Fix Me, I'm Broken. So, ang kailangan nyo lamang gawin dito ay basahin at unawain yung mga salaysay na nakasulat at tukuyin kung ano ang ipinapahayag ng bawat isa. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga bilang sa bawat letra sa pamamagitan ng pagsasaayos nito from descending to ascending order. So, pag sinabi natin descending to ascending order, ito ay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking numero. So, may mga numero dito na kailangan nyong isolve para makuha ang tamang sagot. So, para sa unang bilang, pakibasa nga po. So, sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. So, sino ang pwedeng sumagot o sino ang gustong sumagot? Yes po, Ginoo. Lesbian. Sige, tingnan natin kung tama ang kaniyang kasagutan. Okay, tumpak. Ang tamang sagot sa unang bilang ay lesbian. Para naman sa pangalawa, ito ay pinakatanyag sa mga nilalang na nilikha na binigyan ng kakayahang o abilidad na mag-isip, magsalita o makaramdam. Okay, Binibini, ano ang sagot? Tao, tama. Para sa pangatlong bilang, so ito naman ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. So, aayusin nyo from descending to ascending order. So, ang sagot ay yes. Okay, tingnan natin kung tama ang kanyang kasagutan. So, gender, magaling. Para sa pang-apat, dito, dahil may mga 25 times 2, 5 times 5, 25 times 3, ang kailangan nyong gawin ay sagutan muna ang mga numero ito bago nyo makuha yung tamang sagot. So, ito ay tumutukoy sa kasarian kung lalaki o babae. Okay, magaling. Ang bilis niyang sumagot Tingnan natin kung tama. Okay, sex. Ito ay patungkol sa sex. So, panglima, last. Ito ay nilaan upang bigyang diin ang pagkakaiba-iba ng pagkakakilanlan ng base sa sexualidad at pangkasariang kultura. So, ito ay tumutukoy sa yes
LGBT. So, tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Okay, magaling. Batid kong handa na ang lahat para sa ating talakayan. So, ngayon naman dumako tayo at alamin natin kung ano ba yung mga layunin na kailangan natin gawin sa araw na ito. So, maaari bang basahin ng sabay-sabay? So, layunin, unang layunin, nasusuri ang mga uri ng kasarian, gender at sex. Para sa pangalawa, naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng sex at gender. Sa pangatlo, na ipapahayag ang saloobin o pagpapahalaga sa kasarian sa pamamagitan ng malikhaing gawain. So, ngayon naman, dumako tayo sa ating, may gagawin muna tayong isang gawain na tatawagin nating Snitch Day. So, meron ako ditong hawak na isang picture frame at naglalaman ito ng mga larawan na kailangan nyong tukuyin kung sino at ano nga ba sila. So, handa na ba ang lahat? Okay, para sa unang larawan, sino siya? Catherine Bernardo. Okay, siya ay si Catherine Bernardo at siya ay isang babae. Magaling. Ang pangalawang larawan, siya ay si Coco Martin. Okay, at siya ay isang lalaki. Tama. Mapapanood si Coco Martin sa Batang Quiapo. Para sa pangatlo, ito ay si, okay, siya ay si Vice Ganda. Siya ay isang gay or bakla. Para sa pang-apat, kilala niyo ba siya? Isa siyang singer. Siya ay si Aiza Sigera. Si Aiza Sigera isang, okay, tomboy kasi may karelasyon siyang babae. So, ito naman, sa panglimang picture, sino siya? Charis Pempenko na ngayon ay sino na siya ngayon? Si Jake Cyrus. Okay, magaling. Siya naman ay isang transgender dahil from babae, binago niya yung kanyang pangangatawan at naging isang lalaki. So, base sa mga larawan na aking ipinakita, madali nyo bang natukoy kung sino-sino sila? Sa paanong paraan? Okay, magaling. So, madali lamang sa inyo dahil sila ay mga napapanood sa mga television o napapakinggan ninyo sila sa mga radyo, nakikita sa mga social media dahil sila ay mga artista. Okay. So, mukhang handa na nga ang lahat. Sa base sa mga larawan at sa mga gawain na ginawa natin, may ideya ba kayo kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? May ideya ba? Sino? Yes. So, ang mga larawan at mga gawain na ginawa natin ay may kinalaman sa mga kasarian. Kaya ang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol sa konsepto ng kasarian. So, bago tayo dumako ulit sa ating talakayan, mayroon ulit ako ditong inihandang isang gawain na tatawagin nating mga katangian ni Eva at Adan. So, familiar naman kayo doon sa trending music ngayon na Eva at Adan. So, dito naman yung kailangan natin gawin ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat, ang pangkat A at ang pangkat B. So, ang pangkat A ang siyang magiging Team Adan o Team Malakas at ang pangkat B ang siyang magiging Team Eva o Team Maganda. So, ang kailangan nyo lamang gawin ay pumunta sa unahan at isulat kung ano-ano yung mga physiological at biological na katangian ng bawat isa. Nakatangian ni Adan o ni Eva. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa gawain na ito at pagkatapos ay pipili kayo ng inyong representative upang gawin o upang italakayin kung ano yung mga nakasulat sa bawat katangian na meron ang dalawang ito. So ngayon tapos na ang ating gawain. Ating alamin sa ating talakayan, sa pagpapatuloy ng ating talakayan kung tama nga ba ang inyong mga isinulat na physiological at biological na katangian ni Eva at Adan. So nais ko lamang
i-commend ang bawat isa sa maayos ninyong pakikipag-kooperasyon sa ating gawain. So, ano nga ba ang kahulugan ng sex at gender? So, pag sinabi nating sex, ito ay tumutukoy sa mga biological at physiological na katangiang nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ito rin ay tumutukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksyon ng tao. So, pag sinabi nating sex, ito yung kung ano yung nakasulat doon sa mga tinatawag nating birth certificate. So, dalawang uri lamang meron. Ito ay ang babae, female, o lalaki, o kaya male. So, pag sinabi katangi ang sex, so, ang mga babae ay nagkakaroon ng buwanang dalaw o regla. Samantalang ang mga lalaki ay hindi. So, nagre-regla ba ang mga lalaki? Syempre hindi, di ba? So, kapag ang isang tao ay nagre-regla, ito ay mauugnay na masasabi natin na siya ay isang babae. So, alamin naman natin kung ano ang katangian ng para sa lalaki. So, pag sinabi naman natin para sa mga lalaki, ang mga lalaki ay may testicle o bayag, samantala ang mga babae ay hindi nagtataglay nito. So, kapag sinabing may bayag, ano siya, babae o lalaki? Lalaki, okay, magaling. Ngayong alam na natin kung ano ang sex, ating alamin naman kung ano ang kahulugan ng gender. So, ang gender ay tumutukoy sa panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Karaniwang batayan nito ay ang gender identity at roles na mayroon sa lipunan. Ito ay ang pagiging masculine o feminine. So, pag sinabi nating masculine, ito ay tumutukoy sa lalaki, at pag sinabi nating feminine, ito naman ay tumutukoy sa babae. So, ang gender ay batay ito sa gampaning panlipunan ng bawat isa. So, pag sinabi natin ang mga babae ay dapat kumilos ng mainhin, ito ay tinatawag nating gender. Samantalang ang mga lalaki ay kailangang maging malakas o maging aktibo, at ang mga gawain na para sa kanila ay yung mga gawain na nagtataglay o kailangan nilang maglabas ng malakas na pwersa. Samantalang ang mga babae ay yung mga kadalasan kapag sinabi natin mga babae, sila ay gumagawa lamang ng mga gawain na para sa bahay at mga madaliang gawain. So, ngayon na unawaan na natin kung ano ang kahulugan ng sex at gender, lumako tayo sa ating sunod na aralin. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity? So, dahil ang sex at gender ay maaaring may ugnay sa dalawang ito, ang SOGI o tinatawag nating sexual orientation at gender identity. So, ano nga ba ito? So, ito ay orientasyong sexual. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim atraksyong affectional, emotional, sexual at malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba ng sa kanya, o kasariang higit sa isa. So, dito sa orientasyong sexual, dito nagkakaroon ng isang tao ng kakayahan na maging affectional, emotional, o sexual attraction. So pwedeng yung emotional attraction, yung affectional attraction, at sexual attraction niya ay para sa katulad niya na kasarian, at pwede din, halimbawa ako, nagkaroon ako ng sexual attraction sa kapwa ko babae, pwede din naman magkaroon ako ng sexual or anumang attraction sa kapwa, sa lalaki, or pwede din sa parehong kasarian. So, sa simpleng pakahulugan, ang orientasyong sexual ay tumutukoy sa iyong pagpili ng iyong makakatalik kung siya ay lalaki o babae o pareho. Yun na nga yung sinasabi ko kanina na hindi lamang limitado sa isang kasarian.
So, ano naman ang orientasyong sexual? So, ang orientasyong sexual ay maaaring maiuri bilang heterosexual at homosexual. So, ano nga ba itong hetero at homosexual na ito? So, pag sinabi nating heterosexual, ito yung mga taong nagkakaroon ng attraction sa miyembro ng kabilang kasarian. So, halimbawa, sila yung mga babae na nagkakagusto sa lalaki o kaya mga babae na ang gusto ay mga lalaki. So, nagkakaroon lamang sila ng attraction sa opposite gender or sa opposite sex nila. So, ito namang homosexual, ano naman siya? So, pag sinabi nating homosexual, ito yung mga taong nagkakaroon ng attraction at sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. So, pag sinabi nating heterosexual, ako na bilang babae, nagkakagusto ako, nagkakaroon ako ng attraction sa lalaki. So, pag sa homosexual naman, ako bilang babae, nagkakaroon ako ng attraction sa kapwa ko babae. So, yun yung pagkakaiba ng hetero at homo. So, pag homo, isa lang, pag hetero, madami. So, ano naman ang pagkakakilanlang sexual? So, di ba natalakay nyo doon sa mga unang aralin nyo sa elementarya. So, yung pag sinabi nating pagkakakilanlang sexual, ito ay tumutukoy sa pangalan, sa edad, sa kasarian mo kung babae o lalaki. So, doon sa mga unang baitang na yon, sa mga unang napag-aralan mo, hindi pa ganun kalalim kung ano nga ba ito. Pero dito sa talakayan natin, mas lalong bibigyan natin ng mahabang paliwanag o malalim na pakahulugan ang salitang ito. So, pag sinabi natin pagkakakilanlang sexual, ito ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex nang siya ay ipinanganak. So, ang pagkakakilanlang pangkasarian naman ay ang personal na pagtuturing sa sariling katawan na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot o iba pang paraan at iba pang ekspresyon ng kasarian kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkikilos. So, sabi ko nga kanina, doon sa mga unang baitang natin, sa mga unang na pag-aralan, sa grade 1 nyo, pag sinabing pagkakakilanlang kasarian, tumutukoy lamang ito sa pangalan, sa edad, sa sex nyo kung babae o lalaki. Dito, samantala sa SOGI, ito naman binibigyang ng karapatan yung mga tao na piliin kung anong kasarian ang nais nila o saan sila kabilang na gender sa lipunan. Bukod sa babae at lalaki sa kasalukuyan ay may tinatawag tayong lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at asexual o mas kilala bilang LGBTQIA. So, familiar ba kayo dito? Sige. So, para lubos nating maunawaan kung sino-sino ang mga taong ito, dumako tayo sa ating gawain. So, ito ay gawain na gawain 4. So, dito, magkakaroon tayo ng pangkatan. Tatawagin natin itong ulat mo, action mo. So, hahatiin sa 4 na pangkat ang klase at para malaman nyo kung saang pangkat kayo kabilang, sa ilalim ng inyong mga mesa ay may nakadikit na mga numero o may nakadikit na papel at ang nakalagay na dito kung anong bilang or sa anong pangkat kayo kabilang. So, ang bawat pangkat ay bibigyan ng tag-iisang colored envelope na may lamang paksa o kasarian ng kanilang iuulat at ibibigyan ng angkop na action. So, halimbawa, ang nakuha nyong envelope ay patungkol sa gay or lesbian. So, iuulat ninyo kung ano nga ba ang gay at ano nga ba ang lesbian at i-action nyo kung paano sila kumilos o kaya manamit. So, nasa sa inyo na kung paano nyo bibigyang gagawin ang mga gawain. So, para sa pagmamarka,
mayroon ako ditong inihandang rubric. So, pamantayan, nilalaman, para sa 5 puntos, napakahusay, malinaw at mapanuri ang pagkakalahad ng mga detalye na sumusuporta sa paksa upang malinang ang pangunahing ideya. Para naman sa katamtaman na may 3 puntos, ito ay naglalahad sa mga detalye na sumusuporta sa paksa upang malinang ang pangunahing ideya. At para sa pangatlong scale, nangangailangan pa ng pagsasanay na mayroong 1 puntos, kakikitaan ng kakulangan ng mga detalye na sumusuporta sa pangunahing ideya. Sa pangalawang pamantayan naman na patungkol sa kaangkupan sa paksa, napakahusay, 5 puntos ulit, napakahusay ng pagbibigay ng konstruktibong mensahe na binibigyang diin. Katamtaman, 3 puntos, may pagkakataong hindi malinaw ang pagbibigay ng mensaheng binibigyang diin, at para sa unang puntos, magulo at hindi maintindihan ang mensahe. So, para naman sa pangatlong pamantayan na tumutukoy, ito ay para sa kooperasyon at partisipasyon. Para makakuha kayo ng 5 puntos na kinakailangan na ang lahat ng miyembro ay kakikitaan ng kooperasyon at partisipasyon. Para naman sa para sa 3 puntos, ang ilang sa miyembro ay walang kooperasyon at partisipasyon at bibigyan naman ng 1 puntos kapag marami sa miyembro ay walang kooperasyon at partisipasyon. So, ang kabuuang puntos nito ay 15 o 15 points ang marireceive ng pangkat na magiging mahusay sa gawain na ito. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa gawain na ito. Magsimula na ang lahat. Okay, mahusay. Mahusay ang pinakita ng bawat pangkat. Ngayon naman, ating alamin kung may mga natutunan nga ba kayo sa ating gawain. So, mayroon ako ditong mga inihandang tanong. So, para sa inyo, ano ang kasarian? Yes, Binibini? Okay, magaling. Paano naman nagkakaiba ang sex sa gender? Yes, Ginoo? Okay, mahusay. Patay sa sinagawang gawain ng bawat pangkat, paano naman nagkakaiba ang katangian ng bawat kasarian? Okay, mahusay. So, sino-sino ang mga kilala niyong personalidad o celebrity na masasabing lesbian o tomboy, transgender, gay o bakla, bisexual? At sa paano nyo masasabi na ganoong gender ang mayroon sa kanila? So, may mga kilala ba kayo? Okay, yes. Sige, okay. So, tama. So, para naman sa paglalapat, dito sa ating komunidad, o dito sa paaralan natin, mayroon ba kayong mga nakikita, may mga nakikita ba kayo o nakakasalamuhan ng mga tao na may ganitong mga kasarian o sexual orientation? Meron? Sige. So, paano o ano-ano ang inyong ginagawa upang maipakita ang pagrespeto sa kanila? Okay, very good. Okay, mahusay. Bawat isa, pakatandaan nyo lamang na bawat isa sa atin ay mahalaga, mangyaring maging marespeto lamang tayo sa kung anong kasarian ang meron sa kanila, kung ano man yung pagkakakilala nila sa kanilang sarili, mangyaring respetuhin lamang natin ito, sapagkat bawat isa sa atin ay pantay-pantay sa ginagalawan nating lipunan. So, naunawaan po ba? Okay, very good. So, ngayon naman, ano ang inyong mga natutunan sa ating paksa o sa ating aralin? Yes? Okay, magaling. May iba pa bang nais sumagot? Sige. Okay. So, ngayon, batid ko nga naunawaan na nga ninyo kung ano yung ating tinalakay sa araw na ito. Batid ko marami kayong natutunan base sa inyong mga sagot. So ngayon, upang lubos kong malaman kung may mga naunawaan nga ba kayo sa ating talakayan, mayroon ako ditong 5 katanungan. So ang kailangan nyo lamang gawin ay tukuyin ang bawat pahayag kung anong uri ng kasarian ito at isulat ang sagot sa sagutang papel. So kumuha lamang ng 1/4 sheet of paper, isulat ang inyong pangalan at isulat na lamang ang sagot sa bawat bilang. So para sa una, ito ay ang mga taong binago ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagpapa-opera. Sino sila? Okay, tapos na. Para sa pangalawa, siya ay nakaramdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. Ilang sa kanila ay nagdadamit at kumikilos na pang
babae. Sino naman sila? Pangatlo, mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian, babae at lalaki. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. At sa panghuling bilang, ito ay isang kasarian na pangkaraniwang kilala bilang hermaphroditism. So, pag bibilangan ko ng 10, pakipasa ang inyong papel sa unahan. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, para sa inyong takdang aralin, gumawa ng malikhaing gawain tulad ng poster, slogan, tula o jingle na sumisimbolo sa saloobin at pagpapahalaga ng mga mag-aaral tungkol sa gender at sex. Pangalawa, magsaliksik ukol sa papel ng mga babae at lalaki sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Itala ito at iayon sa pagkakasunod-sunod. So, una, panahong pre-colonial. Sunod, panahon ng Espanyol. Pangatlo, panahon ng mga Amerikano. Pang-apat, panahon ng Hapones. At panglima, sa kasalukuyang panahon o current events. So, maraming salamat sa inyong lahat. Naway marami kayong natutunan sa akin ngayong araw. So, salamat po.